Malaking pagbabago sa liderato ng PNP, sibak bilang hepe ng pambansang pulisya, si Police General Nicolas Torre III. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, isa sa dahilan ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Pero ayon kay Remulla, kinukonsidera si Torre para sa ibang posisyon. Saksi, si Maki Pulido. Ilang araw nagtagal bago tuluyang masilbihan ng warrant of arrest si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy noong nakaraang taon. You have the right to remain silent. Si Nicolas Torre III, na hepe noon ng Police Regional Office 11, ang namuno sa operasyon. Marso naman ngayong taon bilang hepe ng CIDG, pinangunahan din ni Torre ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Naging maugong ang pangalan ni Torre at mula sa pagiging 2-star general, lumundag sa pagka 4-star si Torre nang italagang ika-31 PNP chief. I would like to tell my people, give your best because kung hindi nyo kayang gawin, may papalit sa inyo. So everybody should be in their toes. Siya ang kauna-unahang graduate ng PNP Academy na umupong hepe ng pambansang pulisya. Sa sona ng Pangulo nito lang Hulyo, special mention pa si Torre. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torres. Pero matapos ang halos 3 buwang pamumuno, sinibak sa pwesto ang PNP chief. Effective immediately ang utos na nagtatanggal sa kanya sa pwesto na nilagdaan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, isa sa mga dahilan ay ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Hinarang ng NAPOLCOM ang pagbalasa ni Torre sa ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. na nooy Deputy Chief for Administration, ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Sabi ng NAPOLCOM, hindi dumaan sa NAPOLCOM Bank na pinamumunuan ni Remulla ang ipinag-utos na rigodon ni Torre. May administrative at supervisory control sa PNP ang NAPOLCOM bilang attached agency sa ilalim ng DILG. Sa memo ng NAPOLCOM noong August 14, sinabi nitong bahagi ng kapangyarihan ng NAPOLCOM ang repasuhin, aprubahan, baliktarin o baguhin ang anumang reshuffle sa PNP. Pero hindi sumunod si Torre sa gusto ng NAPOLCOM. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOLCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. This was not an easy choice. Sinabi noon ng NAPOLCOM sa memo, haharap sa administrative sanction ang hindi pagsunod sa kanilang utos. Pero paglilinaw ni Remulla, walang ihahaing kaso laban kay Torre, administratibo man o kriminal. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor administratively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Sa flag raising ceremony noong isang linggo, ipinakilala pa niya mga bagong opisyal na kanyang itinalaga, kabilang si Police Lieutenant General Bernard Banac na ginawa niyang Deputy Chief for Administration. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at sa ating panata sa bayan. Ilang araw naman bago masibak, may ganitong sinabi ang dating PNP Chief. Now, ang mga nakikisawsaw, ang mga nagbibigay ng opinion, we welcome all of those. No. May mga statements nga lang na right now ay nakakita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Torre. Sa ngayon, itinalagang OIC ng PNP si Nartates. Miyembro ng PMA Class of 1992 si Nartates na humawak na ng ilang matataas na pwesto sa PNP tulad ng Provincial Director ng Ilocos Norte at Direktor ng National Capital Region Police Office o NCRPO. To the outgoing and the First Lacan Chief PNP, Police General Nicolas Deloso Torre III,
Thank you for steering the PNP for what it is today. Isa lang ang maaaring humawak ng 4-star rank sa PNP, kaya't hanggat hindi nagre-retiro si Torre, 3-star pa rin ang rango ni Nartates at officer in charge ang designation niya. Sa March 11, 2027 pa ang retirement ni Torre. Pag-uusapan daw ito sa susunod na pulong ng NAPOLCOM. In the PNP, of course, if you're not yet retired at the mandatory age of retirement, that is 56, nobody can force a PNP to retire, no? Kasi karapatan niya yon, no? Okay, and so dito, of course, may order na relief and I have my designation orders, I follow. Hindi pa rin malinaw kung saang pwesto malilipat si Torre. Nang tanungin ukol dito si Nartates, Nandyan sa office of the Chief PNP or nasa PIHAW. pero sabi ni Remulla may iaalok na pwesto ang Pangulo kay Torre. He is being considered for another position because the President still believes in his capacity. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.